Ating talakayin sa araw na ito ang tungkol sa paghahanda sa lupang pagtataniman. Isa sa mahalagang likas na yaman ng bansa ang lupa. Malaki ang bahaging ginagampanan nito sa araw-araw nating pamumuhay. Tumutulong ito sa pagpapalago ng mga pananim. Mahalaga ang lupa sa lahat ng nilalang. Ito ang tinatayuan ng mga gusali at bahay ng mga tao. Ito rin ang tirahan ng mga hayop. Lupa rin ang tinutubuan ng mga halaman at punong kailangan ng mga tao at hayop sa pang-araw-araw na buhay. Malaki ang pakinabang natin sa lupa. Nararapat lamang na ibalik natin sa lupa ang kailangan nitong pagpapayaman at pag-aalaga upang magpatuloy ito sa pagbibigay sa atin ng masaganang ani. Kailangang linangin natin, gamitin, at alagaan ang lupang taniman at ang mga pananim nito. Mga kamay na masipag, matyaga at mapamaraan ang kailangan upang magawa ito na maging produktibo. Sa araling ito, talakayin natin ang mga uri ng lupa at tukuyin ang pinakaangkop na taniman ng gulay. Tatalakayin din natin ang wastong paraan ng paghahanda ng lupa bago ito taniman at panatilihin itong mayaman at malusog. Bukod dito, tatalakayin din natin ang paraan ng pagtatanim ng gulay at pangangalaga dito upang maging maganda ang ating ani. Ang lupa ang siyang pangunahing sangkap sa paghahalaman na ating tinataniman. Ito rin ang lupa ang nagsisilbing tahanan ng mga maliliit na hayop gaya ng bulating lupa at iba pang microorganismo. Meron tayong 3 uri ng lupa. Ang banlikulong, luwad o clay, at ang mabuhanging lupa o sandy. Ang banlikulong ay buhaghag na uri ng lupa. Ito ang karaniwang nakukuha sa gilid ng ilog. Tumataba din ito kapag ating hinaluan ng compost. Pinakaangkop din ito sa paghahalaman. Ang compost ay ang mga binulok na dumi ng hayop, dahon, at basurang kusina. Pangalawa, luwad o clay. Malagkit kapag basa at nalulunod ang mga halaman sa ganitong uri ng lupa. Kapag summer o tag-init, bitak-bitak naman ito kung tuyong-tuyo. Ang pangatlong uri ng lupa ay ang mabuhanging lupa o sandy. May halong buhangin at maliit na bato ang lupang ito. Hindi lahat ng halaman ay nabubuhay dito dahil bumababa kaagad ang tubig. Ating talakayin ngayon ang paghahanda sa lupang taniman. Ang unang hakbang sa paghahanda ng lupang pagtataniman ay ang pagbubungkal ng lupa. Buhaghagin ang lupa. Hindi magiging maayos ang pagtubo ng halaman sa lupang matigas, tuyo, at bitak-bitak. Nalulunod at namamatay naman ang halaman kapag sobra nabasa ang lupa. Pangalawa ay ang paghuhukay ng taniman o kamang lupa.
Sa paghuhukay ng taniman o kamang lupa, kailangan nating iayon sa uri ng mga pananim ang lalim na ating huhukayin. Gumamit ng pisi at tulos sa pagsusukat ng kamang lupa upang maging pantay ang mga gilid nito. Pangatlo, gawing pare-pareho ang pagitan ng bawat hanay. Meron tayong wastong pangangalaga sa lupa. Una, dagdagan ang ilalagay na abono o pataba sa lupa. Pangalawa, mahalagang gumamit ng patabang organiko. Ang mga dumi ng hayop na nanginginain ng mga damo ay mahusay na patabang organiko. Ang halimbawa niyan ay ang baka, kalabaw, kambing. Sila yung mga hayop na ang kinakain ay mga damo. Pangatlo, ang pinaghalong lupa ay dapat na maesterilisa bago taniman upang patayin ang mga fungi o sakit na dala ng bakterya at iba pang organismong makakasama sa mga pananim. Ang mga nabubulok na damo, dahon ng halaman at dayami ay nagiging lupang pampataba din o tinatawag nating humus. Magandang uri ng pampataba sa lupa ang mga ito. Maraming magsasaka ang naghihikayat na gumamit nito dahil nakakatipid sa gastusin sa pataba. Meron tayong dalawang paraan ng pagtatanim ng gulay. Ito ay ang tuwirang pagtatanim at di-tuwirang pagtatanim. Ano ang pagkakaiba ng tuwirang pagtatanim sa di-tuwirang pagtatanim? Ang tuwirang pagtatanim ay ang ginagamit ay ang buto, na kung saan itinatanim sa piniling lugar at dito na ito lalaki at mamumunga. Halimbawa niyan ay ang sitaw. Pangalawa na paraan ng pagtatanim ng gulay ang dituwirang pagtatanim. Ang buto, sanga o dahon ay pinapatubo muna sa isang lalagyan bago ito itanim sa permanenteng lugar. Ang nasa larawan ay isang halimbawa nito. Ipinupunla muna at pagkatapos ililipat na kung saan ito itatanim na permanente. Halimbawa ng mga pananim sa dituwirang pagtatanim ay ang pichay, munggo, kamatis. Meron tayong mga hakbang sa paglilipat ng tanim. Una, linisin muna ang buong taniman. Pangalawa, durugin ang lupa at alisin ang maliliit na bato at damo. Pangatlo, itaas ang lupang taniman ng 4 hanggang 15 sentimetro mula sa lupa. Pang-apat, haluan ang lupa ng compost o organikong pataba. Pang-5, ihanda ang mga butas kung saan ililipat ang tanim. Maingat na diligan ang bagong lipat na punla matapos ito. Salamat sa inyong panonood.
Don't forget to subscribe and like our channel. Salamat!